Good morning mga kabebe. Mo din niya itong daily routine na itong mga kabebe. Natadal kami sa area. So, mo na niya itong mga nagapangitlog ng mga kabebe. Ito po yung mga nangingitlog po nating mga itik. Ngayon po ay alas 5 po, media po ng morning. So, ganito po ang pag-aalaga po natin ng mga alagang itik. Is nilalagay lang po natin dito sa area kung saan yung ani ay andun din po tayo. So, ngayon po mga kabebe is ito nga po yung mga nangingitlog nating itik. Ganito po yung ginagawa po natin sa paraan po natin na igagala lang po natin itong mga alagang itik natin. So ngayon po ay may nakikita po tayong kumikinang. Alam niyo po na yan, matatawag mo talaga yan, puting ginto. Yan po yung sinasabi nating puting ginto na makikita lang po natin sa mga alagang itik po natin. So ganito po yung araw-araw po natin mga kabebe. Katabi po niyan is yung bahay din po kulungan ng mga alaga siyong natin. So ganyan po yung pagpapastol natin. Araw-araw po natin silang pinapastol kung saan ay nahanap nila yung pangailangan ng katawan nila lalong-lalo na po sa pagkain. Isa na doon yung palay. Kasi nga dito na area po mga kabebe is marami po talagang palay at kohol na makakain nila. Itong mga alagang itik po natin is medyo matagal-tagal na din po tayong hindi po talaga nakatikim ng maraming itlog. Ito pong mga alagang itik natin is may mga 1 taon na din, tas may mga 6 na buwan na din po. At ito nga po, itong mga alagang itik natin is nangingitlog na po ngayon. Yun nga po ay kahapon nasa 3 tree na lang po. So ngayon po ay kunti-kunti pong tumataas po yung egg production, pero magandang sign na din po yun mga kabebe. Kasi dito po talaga sa area po natin, isang problema po talaga is yung patubig. Kaya nagkakaproblema po tayo sa egg production po ng mga alagang itik natin. Kasabay sa mga itik natin na nangingitlog, ito din po yung paraan din po natin ng pag-aalaga ng mga seo. Ito po yung ika-39 days po ng mga alagang seo natin. Simula pa po ng first day pa po nila is inalagaan po natin sila hanggang sa maging 13 days ay unang sabak nila sa area at hanggang ngayon po. Sa nagtatanong po kung nagpa-feeds pa po ba ako sa mga alagang sayo ko, sa ngayon po is yes, nagpa-feeds muna ako, balik feeds ako kasi nga po is dito nga po sa area na pinaglagyan po natin is malaking problema po talaga yung tubig. So ngayon po ay every hapon lang po tayo nagpapakain. Yung isang sakong feeds po ay good for 4 days na po yun. Ang importante lang po is hindi po makulangan yung mga alagang sayo natin. So ganito din po yung paraan natin. Pinapastol din po natin itong mga alagang sayo natin. Umaraw at umulan po ay napapastol na po natin sila. Hindi po katulad dati na limitado lang po yung oras na paglalagay nila sa area. So ngayon po na medyo malalaki na po itong mga alagang sayo natin is kampante na po talaga tayo na kaya na nilang mabuhay dito sa area. At yan nga po mga kabebe, ito nga po yung ginagawa po natin araw-araw, nagpapastol nga po tayo kung saan ay dito sa area lang natin linalagay or inaasa lahat ng pangailangan po ng mga alagang sayo natin. At yun nga dito nga sa mundo ng duck farming mga kabebe, kung alam mo lang talagang tamang diskarte, masasabi mo talaga na itong negosyo ay negosyong tipid na di ka tinipid. Hanggat hindi mo sinusubukan ang dito sa mundo ng duck farming mga kabebe, hanggang sa pangarap ka na lang ay hindi mo talaga masasabi na magandang hanap buhay itong pag-iitik. Pero yun nga lang po mga kabebe, may mga disadvantage din po sa pag-aalaga ng mga itik, lalo na po at seo. Kasi nga ay kahapon nga po katabi niya po ay nag-spray po ng granule, so hindi po natin napansin. So may mga immortality pong nangyari sa mga alagang seo natin. At yun lang po mga kabebe, ay mag-iingat po lagi tayo, lalo na po ay gala lang po itong mga alagang seo natin. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon nang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching. Sana naman po ay supportahan nyo din po itong mga videos ko at ito nga po yung daily routine ng duck girl nyo. Thank you again. Happy farming!